Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inaasahan ang malakihang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina sa bansa ngayong linggo dahil sa paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Energy, posibleng umabot sa hanggang 24 pesos and 25 centavos kada litro ang itataas ng diesel, habang maaari namang tumaas ng 7 pesos hanggang 13 pesos kada litro ang gasolina. Ayon naman kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang pagtaas ay bunga ng patuloy na tensyon pa rin at sigalot sa Middle East na nakakaapekto sa supply ng langis sa buong mundo. Upang hindi agad mabigla ang mga motorista, nagkasundo ang ilang mga kumpanya ng langis na ipatupad ang dagdag presyo ng paunti-unti sa mga susunod na araw. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, ipinatupad na ng Department of Education ang 4 na araw na on-site work at 1 araw na work from home para sa mga non-teaching personnel. Batay sa memorandum na nilagdaan ni DepEd Secretary Sonny Angara, itinalaga ang Biyernes bilang work from home day para sa mga empleyado, maliban sa mga guro na patuloy na susunod sa kanilang regular na klase. Ang hakbang ay bahagi ng energy conservation measures ng pamahalaan, alinsunod sa Memorandum Circular Number 114 na layong magtipid ng enerhiya sa gitna ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto naman sa presyo ng langis. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita mga ka-Vice, pinangunahan naman ni Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill 8292 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspinihin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo sa panahon ng pambansa o pandaigdigang krisis. Layunin nito na maprotektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, operator ng pampublikong transportasyon, maliliit na negosyo at mababa ang kita. Ayon naman sa panukala, pwedeng ipatupad ang suspension kung ang presyo ng Dubai crude ay umabot o kaya lumagpas sa $80 kada barrel sa loob ng 3 magkakasunod na buwan, o kung may national emergency o kalamidad na magdudulot naman ng matinding pagtaas ng presyo ng langis. Ang suspensyon ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan at pwede pang palawigin ng Kongreso hanggang 1 taon. Kailangan din magsumite ang Pangulo ng ulat sa Kongreso sa loob ng 15 araw mula sa pagpapatupad at buwan-buwan pagkatapos nito para ipakita ang epekto sa presyo, inflation at posibleng mawawalang kita ng gobyerno. Ayon sa mga may akda ng panukala, mahalagang kumilos agad ang gobyerno sa panahon naman ng krisis upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo sa mga mamamayan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.